Makikita ho sa video ang pagtirik ng mata ng babae. Hanggang sa gamitin na ni Apo ang dignum. Ano ho ito? Ito yung isang uri ng maitim na kahoy na madalas ginagamit sa mga pangontra bilang panggilit niya umano sa demonyo. Labas! Saan pa akong gagamutin? Hindi galing yung gablo ka. Totoo nga ba ang mga himalang dala ni Apo Philip? Depende sa nakasapi eh. Katulad nun, may mga nakasaping nagpapanggap na mangkukulam. Kunyari, nag-uorasyon. Sa patuloy na paggagamot ni Apo Philip, dumating ang 15 taong gulang na itinago namin sa pangalang Princess. Isang dalagitang sinasaniban daw ng demonyo na nagkakagusto sa kanya. Ning, magdasal ka sa pangalan. Nang simulan ni Apo Philip ang dasal, Kuya, Bakit? pangatayan ko. Natawa-tawa pala kanina eh. Paano sasakit ang ngipin mo ngayon? Luko kang jablo ka. Manlilin lang ka pa. Labas! ayon kay Apo, tanda raw ito ng espiritong palaban. Balik. Pero nang lumipat sa ibang upuan ng dalagita, bigla na lang siyang nagabok! Sandaling nanahimik si Princess. At bigla na lang tumakbo palabas. Yung demonic possession yun. Kasi kadalasan sa mga ganyang kabataan, pag nakakagawa ng kasalanan, at medyo mahina rin yung faith kay Lord, hindi nakapag-pray, hindi nakapagsimba. Mula Masbate kung saan siya lumaki, dinala muna sa Batangas si Princess dahil sa sunod-sunod daw nitong pagwawala. Pinapunta po ako dito ng tita ko kasi papagamot daw. Nagsimula po nung sinaniban ako ng grade 9. Sa school po namin may malaking puno doon. Tapos nakikita ko na lang po siya nandun sa puno nakaupo. Ano siya, itim siya na hugis tao, tapos pula yung mata niya. Mula pagkabata hanggang ngayon, pakiramdam daw ni Princess, sinundan na raw siya ng demonyo. Pag may pinupuntahan po kami, nakikita ko pa rin po siya sa mga puno-puno. Sa kada mangyayari sa kapatid mo, ano nararamdaman? Nahawak ko. Hindi ko naman po namin alam na depression. Nagsisipa siya dyan, tapos nagsisigaw ng tama na daw. Oho. Tapos nagpapanggap ng sasabi sa kanya. Nagwawala po, ganyan. Oho. Tapos kung ano-ano yung sinasalita. Ayon kay Apo Philip, aminado siyang hindi niya nagagamot ang lahat ng pasyenteng dumudulog sa kanya. May mga sakit daw kasing hindi na kaya ng kanyang kapangyarihan. Medical training, wala, pero nagbabasa-basa ako. So, lagi ko nga sinasabi, magkonsulta sa doktor. Kasi yun yung pinaka-importante. Dalawa nga kasi yung sakit ng tao. Kadalasan, yung sa spiritual at saka yung sa physical. Yung physical, yun yung kaya gamutin ng doktor. Yung sa spiritual naman, yun yung kaya namin gamutin. So, may mga doktor na nagtataka rin siguro na naliligaw sila ng findings, kahit anong gamutan, hindi nagaling. Yun yung kaya namin gamutin. Kami, hindi namin kaya lahat gamutin. So, pag meron kayong mga sakit pang doktor, sa doktor kayo pupunta. Dagdag pa niya, hindi raw niya minamasama ang mga kritikong nagdududa sa kanyang mga paraan. Hindi ko na mistulang kailangan patunayan kasi ang daming tao. Siyempre sa perspective nila, panloloko o sinasabi na bayaran ko yung... Pero hindi eh. Hindi ako mag-aaksaya ng pera para ibayad sa mga tao, para lokohin sila lahat. Wala akong mapapala. Regarding doon sa sinasabing panloloko or something, hindi eh. Kasi may gumagaling eh. Madaming sinasabing gumaling sila. Sa tulong ng resibo at para maliwanagan ang pamilya, sinuri si Princess ng isang psychiatrist.
Ayon sa kanya, ang pangingisay at pagwawala ni Princess hindi dulot ng demonyo o masamang elemento. Ang nasa likod daw ng mga hindi maipaliwanag na kilos ni Princess. I'm leaning towards a psychiatric condition called schizophrenia. We see na may hallucination siya and disorganized behavior din. And then we can see na actually because of sa symptoms niya, nagkaroon ng affected yung function niya. Nagreseta si Dr. Tan ng mga gamot kay Princess. Git niya, ito ang tanging lunas para maibsan ang mga pagwawala at pananakit ni Princess. I would consider putting her back on the antipsychotic. Low dose, give ample time for it to take effect, and then have that regular follow-up and see whether she would need those adjustments. For our kababayan with conditions pertaining to mental health, it's just like if you have a heart disease, you'd go to a cardiologist. So if we are experiencing symptoms pertaining to the mind, so yes, we would like to be seen by a psychiatrist. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel